I'll be going to my subject this afternoon, to my preaching, getting deep into the realities of life. Sabihin nyo nga, life. Sabihin nyo, buhay. Ang atin pong pag-uusapan ngayon ay tungkol sa kalaliman. Magiging malalim tayo at ire-reflect natin kung nasaan na ba tayo sa ating life journey ngayon. Sabihin nga po natin, life journey. Ang atin pong teksto ngayong hapon pong ito, Psalms chapter 90 verse 12. Ang sabi po doon, teach us to number our days. Sabihin nyo nga, number our days. Teach us to number our days aright that we may gain a heart of wisdom. Sabihin nyo nga, heart of wisdom. Sa Tagalog po, dahil itong buhay namin maikli na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. At ang akin pong thesis statement, nakakatuwa lang kasi kanina po ay nanonood po ako sa JIL Green Hills. Ang thesis statement ko po ay nakalagay po sa library ni Pastor Joey. Sinabi niya yan kaninang umaga. One life will soon be past, only what's done for Christ will last. Uulitin ko po ulit. One life will soon be past, only what's done for Christ will last. At tingnan natin po sa Bible. Sa atin lang po natin para po magkapundasyon po ang atin pong pag-aaral ngayong hapong pong ito. The word life is found 383 verses, 57 chapters, and 48 in the books of the Bible. Grabe po. At ini-indicate lamang po nito na ang buhay natin ay pinahahalagahan po ng ating Diyos. Amen? Tingnan mo ngayong katabi mo. Yan, pinahahalagahan ng Diyos yan. Amen? Amen. It indicates that God has placed a great value in our lives. Ang buhay natin ay napakahalaga po sa ating Diyos. Amen? Kaya di ba yung iba nangihinayang kahit na 90 years old at kinuha na ng Panginoon? Nangihinayang tayo dahil mahalaga po ang buhay sa ating Panginoon. At sabi ng Bible na mas mahalaga talaga ang buhay natin kaysa sa mga bagay ng daigdig na ito. Matthew chapter 6 verse 25 to 27. Ang sabi dito, therefore, I tell you, do not worry about your life. Binuin niyo yun, wag daw tayong mamroblema sa buhay natin. Kung milk tea ba o cappuccino ang iinumin mo mamaya pagkatapos ng service, wag mo daw problemahin yun. What will you eat or drink? About your body. What you will wear. Is not life more than food and the body more than clothes? Sabi doon, look at the birds of the air. They do not sow or reap or store in barns. Yet, your heavenly Father feeds them. Sabi niya, tignan mo ang ibon. Tignan mo ang maya. Sabi doon, hindi sila nag-aani pero pinakakain sila ng Diyos Ama natin sa langit. Amen? No? Sana ibon na lang ako, sasabihin mo na lang sa akin, ganun ano. Pero sabi dito, yet your heavenly Father feeds them, are you not much more valuable than they? Di ba kayo mas mahalaga kaysa sa maya? Di ba binibenta-benta pa yan, yung maya na yan? Sabi niya, hindi ba kayo mas mahalaga kaysa dyan? Can any one of you, by worrying, add a single hour to your life? Sino sa inyo sa pag-aalala ninyo, na-extend ang buhay ninyo ng isang oras pa? Kaya sinasabi po doon na huwag po tayong mamroblema sa ating pong buhay. Amen? Amen. Tignan mo nga yung katabi mo. Mukha bang may problema yan? Ha? Mukha naman yatang may pera yan. Amen? Amen. No? Shout out kay Kuya Rudy na laging naiisip na marami akong pera. Okay. Matthew chapter 10, tignan natin na pinahahalagahan ng Diyos ang atin pong buhay. Nakita niyo po ninyo doon na mas mahalaga daw tayo kaysa sa ibon. Kaya huwag tayong mag-alala sa kung anong ating kakainin, daramtin o iinumin. Bakit? Sapagkat mas mahalaga daw tayo kaysa sa mga ibon na lumilipad. Amen? Kaya nga kahit sinabi sa kanta na ang mga ibon na lumilipad ay mahal ng Diyos, mas mahal tayo ng Diyos kasi tayo kanyang nilikha. Amen? Amen. Matthew chapter 10, verse 29 to 31. Are not itignan niyo yun? Are not two sparrows sold for a penny? Yet not one of them will fall into the ground outside your Father's care. Sabi niya doon, tignan niyo yung mga maya. Di ba binibenta siya tigbe-20?
Pero wala dyan ang nalalaglag ng hindi alam ng Diyos. Ibig sabihin, lahat po ng pangangailangan natin, alam na po ng Diyos. That's why we don't need to worry about our life, even in our future, because the Lord holds our future. Tignan mo nga yung katabi mo, mukha bang may magandang kinabukasan yan? Amen. Praise the Lord. Amen. Pati yung pag-aasawa, ipoprovide ng Panginoon yan. Kagabi lang, kwento ko lang po sa inyo, pumunta po si Kim sa port area, siya ang nagturo. Sabi niya, pumunta daw siya doon, dalaga na. Pagbalik niya, may asawa na. Sabi ko sa mga taga-port area, pabalik-balik ako dito. Pero ang sabi ng Diyos, huwag nating alalahanin. Next, verse 30, and even the hairs of your head are all numbered. Kahit ang inyong mga buhok ay bilang ng Diyos. Sister May, huwag mong tignan ng asawa mo. Alam ng Diyos kung ilan ang bilang ng kanyang buhok. Okay? So, do not be afraid. You are worth more than sparrows. Tignan ninyo ang pagpapahalaga ng Diyos sa buhay. Mahalaga po ang ating buhay. Amen? Kaya po ngayong hapon pong ito, tatangkain natin na aralin gaano po kahalaga ang ating buhay at anong dapat natin gawin sa ating pong buhay. Kasi nga, ang sabi ni C.T. Studd, one life will soon be past, only what's done for Christ will last. Pag pinansin po natin, napaka-obvious naman po na ang buhay po natin sobrang precious sa ating Panginoon. Sabihin nyo nga, precious. Sabihin, ayan, yan ang sinasabi, na mahalaga, very precious po ang inyong buhay. Tignan mo ang katabi mo. Very precious ang buhay niyan sa Panginoon. Amen? Noon pong pandemic, nakita po natin, ni-reveal po ng pandemic sa atin, sa mga pangyayari sa mundo, ilang milyon ang namatay, na ang sabi po, makikita natin na, at ma-reflect natin na yung mga pangyayari sa pandemic, nire-reveal nun na hindi nagmamatter yung mga material na bagay dito sa mundong ito. Kasi kukunin ka kahit ang taas ng pinag-aralan mo, kahit yung pinakamayamang tao sa mundo, kinuha ang buhay. Meaning to say, our riches, our titles, cannot extend our lives. Hindi porket doktor kaya extend ang buhay mo. Kasi kung ano man, kung oras mo na nung oras ng panahon ng pandemic na yun, kukunin ka na ng Panginoon. Makikita natin dito na hindi importante ang mga material na bagay sa mundong ito. Nung nagkaroon ng pandemic, na-realize natin na napakahalaga ng ating mga buhay. And as we meditate today, Psalms chapter 90 verse 12, makikita natin ang ilang realidad po sa akin pong pag-aaral at pag-meditate ng ating pong buhay. Umpisahan po natin yung ating pong pag-aaral ngayon pong hapon na ito. Number 1, life is short. Sabihin nyo nga, life is short. Kaya sabi po doon ng psalmist, sinulat po yan ni Moses, teach us to number our days. Sabi doon, turuan mo kami, dahil maikli nga itong buhay natin, ituro mo sa amin na tignan namin yung ilang araw lang yung atin pong buhay. Si Pastor ako, nung ako ay kinote niya ng policy, ako po ay may policy, kuha po kayo sa kanya, ayan, okay. Flash natin yung number na yan. Pinigay niya sa akin, sabi niya sa akin, Luigi, anong ibig sabihin ng 28,000? Hindi po yan ang laman ng wallet ko. Huwag niyo pong isipin na ganyan po kalaki ang laman ng wallet ko, ha? Baka mas malaki pa dyan. Sana nga, according to financial literacy expert, on the average, ito po ang average day na buhay ng tao. An estimate of 70 plus years. Sino na po ang 70 dito? Yon, si Mama Rosa. 10 taon nang nag-i-enjoy ng kanyang senior citizen discount. Kaya ang mga magulang ko po, malapit na din sa senior. Sabi ko, Lord, pwede bang paggamit mo sa amin yung senior citizen ng nanay namin pagka sila nag-60? Pwede po bang 30 years namin magamit? Diba? So yan po ang average na araw ng isang tao na mabubuhay. Kaya nang nakakalungkot kasi pag nagpi-funeral service tayo minsan, makikita natin yung isang funeral service ko, mas bata sa akin. 26 years old. Yung iba, 90 years old. Yung iba, 7 years old. Hindi natin alam kung anong araw tayo kukunin ng Panginoon. In a snap of a finger, pwede tayong kunin ng Panginoon. Tingnan mo yung katabi mo.
hindi pa yan kukunin ng Panginoon. Amen? Amen? Sabi po doon sa Psalms chapter 90 verse 10, biblical po yan, sinabi po ng psalmist sabi ni Moses, the length of our days is what? 70 years or 80. Kapag hindi ka nagkakakain ng gulay, mas mababa pa dyan. Amen? I'm preaching to myself. Sabi doon, or 80, if we have strength, yet their span is but trouble and sorrow, for they quickly pass and we fly away. Pansinin po ninyo ang panahon po ngayon, napakabilis po ng araw. Amen? Di ba nung mga nakaraan lang, na may mga Christmas decoration pa tayo, baka mamaya-maya, nagpaparapol na ulit tayo dito. Amen? So makikita po ninyo, napakabilis ng araw, at sabi ng psalmist, mabilis lang yung araw. Pero punong-puno ito ng trouble and sorrow. And indeed, time is very short. Life is very short. Sabi ng James chapter 4, verse 13, now listen, you who say today or tomorrow, we will go to that city, spend a year there, carry on business and make money. Why you don't not even know what will happen tomorrow? What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Sa Tagalog, basahin natin. Makinig kayo sa akin, kayo nagsasabi ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at sa ganoong bayan at sa isang taon kaming mananatili doon, mangangalakal kami at kikita ng malaki. Hindi nga ninyo alam kung anong ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo ay parang usok lamang. Sandaling luminitaw at agad mawawala. Nakita po ninyo yung reality po na yun. The psalmist in Psalm 90 says na 70 to 80 years lang ang buhay. 70 ang average, pero kung ikay pala rin, 80, kung ikay pala rin, makukuha mo yung 100,000 na bigay ng gobyerno. Amen? Sino nag-i-aim na makuha mo yung 100,000 na bigay ng gobyerno? Amen? Makikita natin dito na iyon po yung realidad ng buhay. Sabi ni James, ang buhay ninyo parang usok lang. Biglang mawawala. Napakaikli po ng buhay kung iisipin natin. Kaya maraming mga nagsasabi, ay hindi mo na ako maniniwala sa Diyos kasi bata pa ako kinuha ng bata. Kaya hindi natin alam kung anong oras tayo kukunin ng ating Panginoon. Dapat handa tayo. May mga nakakikita tayo ditong mga nanay at tatay. Yung iba, may mga nakakausap ako, mga nasa senior na. Sabi niya, buti ka pa, bata ka pa. Thank you po. Yun, bata ka pa, ang dami mo pang taon na ipaglilingkod sa Panginoon. Wag po tayo darating sa punto na darating tayo na ang dami nating niregret sa ating buhay sapagkat hindi natin sinunod ang Diyos habang tayo ay may oras pa. Kaya habang may oras ka pa, tumugon ka na sa panawagan ng Diyos. Habang may oras ka pa, maglingkod ka na para sa Diyos. Kasi hindi mo alam ang mangyayari sa buhay mo. Pwede kang ma-stroke. Tapos sasabihin mo, gusto ko pong umakyat sa church. Hindi ka na makaakyat ng maayos, bakit na-stroke ka na? Amen? Kaya habang may pagkakataon tayo para maglingkod, ipaglingkod po natin. Bakit? Number 1, life is short. Tingnan po natin itong video na ito, panoorin natin. We have only one life, and it soon will pass. And only what's done for Christ will last. Jesus, you can use me, Lord. Riches and houses, cars and lands will all pass away, but my life will stand. Jesus, you can use me, Lord, for your glory, for your glory.
ilan yung taon na ini-spend natin. 23 years asleep daw. Hindi ako naniwala doon kasi wala akong tulog minsan. Kita po ninyo yon. Yun po yung mga araw kung saan natin ini-spend yung ating buhay. Napag-isip-isipan nyo na ba saan nyo ini-spend ang inyong buhay? Totoo po yung sinasabi na you only live once. Amen? YOLO. You only live once. Pero may isang reality din ako na nakita. At unfortunately, you only live once. And hindi po totoo yung pinikula ni Marian Rivera at Ding Dong na may rewind. You only live once, and unfortunately, there is no rewind. Na kahit sabihin mo pa, sana maibalik ko pa ang mga araw, hindi na po. Hindi na po. But the good news is, there is no rewind, but there are second chances in life. At habang may oras pa tayo at binibigyan pa tayo ng pagkakataon, gamitin natin yung oras na iyon para pagbigay ng papuri at glory sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ang tanong po, life is short, where are you spending it? Number 2, mabilis na lang po, life is too short to waste. Ang ikli-ikli po ng buhay para sayangin. Psalms chapter 90 verse 12, basahin natin ulit. Teach us to number our days. Anong sabi doon? Aright. Sabihin nyo nga, aright. Ibig sabihin doon, Tagalogin natin, tulungan mo kami na malaman kung ilang araw lang kami para mamuhay kami ng tama at hindi namin sasayangin. Sa CEB po, sabi po dito, teach us to use wisely. Sabihin nyo nga, use wisely. All the time we have. ERV, sabi po sa easy to read version, teach us how short our lives are so that we can become wise. Tanong ko po sa inyo, sino po dito ang nakaranas ng mabigyan ng deadline? Amen? Lahat po tayo may mga deadline, di ba? Anong ginagawa natin pag malapit na yung deadline? Nagkukumahog tayong matapos yun. Eh kung ibigay ng Diyos, sabihin sa'yo ng Diyos, hanggang dito ka lang. Di ba magkukumahog kang i-spend yung buhay mo? Sa tama at hindi sa mali? Amen? Pag sinabi ng Diyos, kukunin kita sa September 31, 2025. Wala pong September 21, biro lang po. Sabihin ng Diyos, hanggang dito ka na lang. Anong gagawin mo? Di ba gagamitin mo yung bawat oras na yon to spend with your family, to serve the Lord, to make your life meaningful? Pero hindi po nire-reveal sa atin ng Diyos kung anong araw o oras niya tayo kukunin. Ang importante, maghanda tayo. Huwag nawa tayong kunin ng Panginoon dun sa mga panahong sinasayang natin yung oras natin sa mga walang kabuluhang bagay ng mundong ito. Because why? Life is too short to waste. According to Marketing Tech News, a millennial spends 6.9 hours per day in the internet. At kami naman pong mga Gen Z, we spend 10.6 hours per day in the internet. Ba't kung nakatawa? Liars go to church. Di biro lang po. Ilang oras ang sinasayang natin sa araw-araw? Nakatunga nga lang tayo, wala tayong ginagawa, dumi-dumi ng bahay mo, di mo nililinis. Di ba? Tapos magreklamo ka, dumi ng bahay na ito, hindi ka nga nagdilinis, nakatunga nga ka lang. Ilang oras ang sinasayang natin sa mga walang kabuluhang bagay ng mundong ito. Hindi ko po sinasabi na huwag na tayong magsaya. Sinabi din ng Bible na i-enjoy natin yung buhay natin. Pero tandaan natin, at the end of the day, may Diyos na huhusga sa atin. Sabi po yan ng Book of Ecclesiastes. I-enjoy natin yung atin pong buhay. Pero po, hindi sa lahat ng pagkakataon, puro na lang tayo enjoy. Puro na lang tayo enjoy. May mga kamag-anak po kami, nalulong sa bisyo po ng ilang panahon. Ang aga po kinuha ng Panginoon. Bakit? In-enjoy mong buhay, hindi nila alam na may consequences yung mga pag-i-enjoy na hindi tama. Amen? Nasa huli po talaga yung pagsisisi. Nasasabihin mo, sana ginawa ko ito, sana ginawa ko iyan. Amen? Nawa po, habang may panahon at habang binibigyan tayo ng oras ng Panginoon, huwag na po nating sayangin yung oras na pwede nating gamitin para bigyan po ng kapurihan ng ating Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon.
Isang famous movie line, ang sabi, what we do in our life echoes in eternity. Na lahat ng ginagawa natin sa atin pong buhay, nag-e-echo po sa eternity, malalaman sa eternity. Ang ganda po ng principle ng atin pong brother Eddie Villanueva, ang sabi po dito, the quality of our life in eternity depends on the quality of your faithfulness and obedience in serving God here on earth. Makikita po ninyo yon, yung prinsipyo po na iyon, na ang Diyos po, nais niya po, na tayo pong lahat, we make our life, spend our life to the fullest. Carpe diem, seize the day. We must seize the day hanggat hindi pa dumarating ang Panginoon, hanggat hindi pa tayo kinukuha ng Panginoon, na tayo pong lahat ay magbigay ng lugod sa Kanya. Amen? Ang sabi po ng writer of Ecclesiastes, tingnan niyo po, ang sabi niya sa buhay, Ecclesiastes 1 verse 2, at ito po ang kabuuan po talaga ng Ecclesiastes. Meaningless, meaningless, says the teacher, utterly meaningless. Everything is meaningless. Pati yung pagdulog mo, meaningless ngayong oras na ito. Sabi ng Tagalog, basahin natin sa Tagalog, napakawalang kabuluhan, lahat ay walang kabuluhan, sabi ng mga ngaral. Nakita niya ni Solomon, si Solomon po ang nagsulat ng Ecclesiastes, marami po siyang asawa, marami din siyang babae, matalino siya, siya ang pinakamatalinong tao na sumunod sa Panginoong Diyos. At sabi niya, lahat ng to, walang kwenta. Lahat ng to, walang kabuluhan. Everything is meaningless. Yung may marating kang posisyon, pero wala ang Panginoon, meaningless. What makes life meaningful? It's when you discover God and how He loves you very, very well and has plans for your life. Sabi ng mga mangangaral, 1 verse 4, Ecclesiastes 1 verse 4, nakita kong ang lahat ng gawa ng tao sa mundong ito, ito'y walang kabuluhan. Tulad lang ng paghahabol sa hangin. Chasing the wind. Maraming mga tao, makita natin dito, maraming mga tao nung college pa lang sila, Lord, ipasa mo ko, makagraduate ako, i-honor kita pag nagkatrabaho na ako. Nagpe-pray siya, Lord, magkatrabaho lang ako, i-honor kita. Nung nagkatrabaho, hindi mo na nakita sa church. Pati linggo, inalalagay sa oras ng, inilalagay sa araw, inilalagay pagtatrabaho. At the end of the day, wala rin kabuluhan yun. Kung wala ang Diyos sa ating buhay. Na, sabi nga nung kanta, makamtan ko man lahat ng yaman sa mundo. Makamit ko man hangarin, mangimithi ng puso ko. Ano daw? Kung ako'y manlalamig sa'yo at malalayo ng husto. Kahit anong successful daw, ay bigo pa rin, ay hungkag pa rin ang puso ko. Yun pala yun. Life is not measured about the material things we possess, the titles we have, or any possessions that we have. At the end of the day, ang bottom line, did you honor God with your life? Doon po yun. Sana po wag po mangyari sa buhay natin na darating tayo sa dulo ng atin pong buhay. Na na-regret natin yung mga oras na hindi natin nagamit ng tama. Sabi ng isang seminar namin last week, kung after 5 minutes after mo mamatay, anong gusto mong pamigay? Ang tanong, pera daw. Meron kakayanon siya. Pero iniba po yung tanong ng facilitator. 5 minutes bago ka mamatay, ano ang mga gusto mong ipamigay? Kasi pagdating natin doon po sa hukay, alam niyo po, ang ganda po ng seminar na in-attendan natin, sinanong ng isang, sabi ng kwento ni Leo Tolstoy, ilan daw ang lupa na dapat para sa tao? What is the needed land of a man? May isang tao, mahirap siya noon, kwento ni Leo Tolstoy. Mahirap siya noon, nagbubungkal ng lupa para umani. Ngayon, sabi,
Bibigyan pa kita ng lupa. Bungkalin mo hanggang dun sa pinakadulo bago mag-sunrise. Binungkal ng binungkal. Kumakaway na yung mga alipin niya. Kumakaway na yung mga alipin niya. Tapos, binungkal niya ng binungkal hanggang sa napansin niyang dumudugo na yung kanyang pangangatawan. Teach me to number my preaching. 10 minutes na lang. Binubungkal niya ng binubungkal hanggang sa mamatay siya. And the ending of that story is that what is the appropriate land for a man? Ang sabi po doon, it is 6 feet below the ground. Kaya po, wag na nating sayangin yung panahon natin makipag-away sa lupa. Hindi po. Wag nating sayangin yung mga bagay na wala namang katuturan. At the end of the day, sayang lang din yung ating pong buhay. Amen? Nangihinayang pa tayo dun sa perang ginastos natin. Tapos, at the end of the day, nandun lang din tayo sa sickbed natin. Ginagamit natin pampagamot yung pera natin. May we never live a life of regret. Why? Because life, you only live once, and unfortunately, there is no rewind. But the good news is, there are second chances that the Lord has been given to us. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Dahil 10 minutes na lang ako, balikan po natin, number 1, life is short. Number 2, life is too short to waste. Number 3, life is short, make it count for God's glory. How? Basahin po ulit natin. Psalm chapter 90, verse 12. Oh, teach us to number our days aright, that we may gain a heart of wisdom. When we gain a heart of wisdom, namuhay tayo. Bilang isang tao po na araw-araw nakaplano yung gagawin, ayaw natin na may masasayang na oras eh. Ayaw natin may nasasayang na oras. We must also, planning po is important in our lives para hindi po nasasayang yung bawat oras. Sa sobrang dami po ko pong gagawin, dapat ilista ko po kada araw. Pero makikita po natin doon that we should glorify God in every day of our life. Every minute, every second of our life. Why? Because life is short. We must make it count for God's glory. Why? How do we glorify God with our life? We glorify God when we walk in wisdom. We glorify God when we walk according to His Word, according to His Spirit. We glorify God by making the most of our lives serving Him. Carpe diem. Seize the day. Seize the day where you can serve. Seize the day where you can evangelize, preach the gospel to every people. Seize the day where you can honor God with your life. Huwag na nating aantayin sa punto na ito na hindi na tayo makapagsalita saka natin gusto mag-preach ng gospel. Huwag nating aantayin sa puntong ito, hindi na tayo makagalaw saka natin gustong maglingkod sa Panginoon. Amen? Napakaikli lamang po ng buhay. And life is very unpredictable. We don't know what will happen tomorrow, what will happen today. We must spend it, make the most out of it to glorify God. And every waking moment, is a chance for us to glorify God. Amen? Kahit po umuupo kayo dyan at hindi nyo ako tinutulugan, you're glorifying God. Amen? Nagising nyo natutulog. Kaya po sa oras na ito, babalikan po natin yung ating video. At titignan natin that there is a greater cause in our lives. Let us play the second video po. We have only one life, and it soon will pass. And only what's done for Christ will last. Jesus, you can use me, Lord. Riches and houses, cars and lands will all pass away, but my life will stand. Jesus, you can use me, Lord, for your glory, for your
riches and houses, cars and lands will all pass away, but my life will stand. Jesus, you can use me, Lord, for your glory, for your glory, for your glory, you can use me, Lord. We say yes, Lord. We say yes, Lord. We say yes, Lord. You can use me, Lord. We say yes, Lord. We say yes, Lord. We say yes, We have only one life, and it soon will pass. And only what's done for Christ will last. Jesus, you can use me, Lord. We have a master who demands radical obedience and a mission that warrants radical urgency. And we do not have time to waste our lives. Church, we are plan A, and there is no plan B. Makita po natin dito na sa video, ang dami na nating oras na sinasayang. And the coming of the Lord is very, very near. How are we spending it? Nagiging makahuluhan po yung ating buhay kapag pinili nating isuko sa atin pong Panginoon at lumakad sa kanyang katwiran, sa kanyang kalooban, sa kanyang panawagan. There is a waiting world that needs the Lord Jesus Christ. 4.8 billion people are needing the Lord Jesus Christ. Bilang po tayo ng tatlo. Sabay-sabay po yung malakas ha. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3. Yan po. Isang tao po na hindi nakarinig ng pangalang Jesus is on a Christless eternity at this point of time. Ang atin pong buhay, saan natin ini-spend? Sa pagtatampo, sa sama ng loob, sa pagsasaya ng walang kabuluhan. May naghihintay pong mundo, may mga naghihintay pong tao para magkaroon ng impact yung buhay mo, magkaroon ng purpose yung buhay mo. Tingnan lang po natin ilang mga tao lang po na ito po yung prayer nila sa kanilang buhay. Sana po ito din yung prayer natin. Si Henry Varley, sa isang meeting, sinabi niya, sa isang crusade, sinabi niya, "The world has yet to see what God can do with the man fully consecrated to Him." At may isang tao doon na nagpasimula ng isang maliit na ministry. Ang sabi niya, "By God's help, I aim to be that man." At kilala niyo po yon? Siya po si D.L. Moody. At ang kanyang ministry ay lumago ng lumago, naging great evangelist. At ano po ang kanyang, at for 40 years, he preached the gospel. Bago po si Billy Graham ay maging tanyag, ang pinakatanyag po on their time na revivalist is D.L. Moody. Sabi po ni Francis of Assisi, prayer for peace, "Lord, make me an instrument of your peace. Where there is hatred, let me sow love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light.
and where there is where there is sadness, joy. O divine Master, grant that I may not so much seek to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love, for it is in giving that we receive, it is in pardoning that we are pardoned, it is in dying that we are born again to eternal life. Yung suscipe prayer po, ibig sabihin ng suscipe sa Latin, to receive. Ito po ba yung prayer natin? Take, Lord, receive my liberty, my memory, my understanding, and my entire will. Kunin mo, Lord, lahat sa akin. Ang isip ko, gunita ko, lahat sa akin, kunin mo na. All that I have and call my own, you have given it all to me. To you, Lord, I return it. Makita niyo po yon? Sinasabi po ng author na hindi lahat akin. Everything is yours. Do with it what you will. Give me only your love and your grace. That is enough for me. Isang poem po, yung pong thesis statement ko kanina nakalagay po doon sa library ni Pastor Joey, One Life Will Soon Be Past. Ayan po ay galing po sa isang poem, isang tula, isang panalangin ni C.T. Studd. 2 little lines I heard one day. Pakinggan po natin ng mabuti. Traveling along life's busy way, bridging to my conviction and to my mind would not depart. Only one life will soon be past. Only what's done for Christ will last. Only one life, yes, only one. Soon will its fleeting hours be done. Then, in that day, my Lord to meet and to stand before His judgment seat. Only one life will soon be past. Only what's done for Christ will last. Only one life. The still small voice gently pleads for a better choice, bidding me selfish aims to leave and to God's holy will to cleave. Only one life will soon be past. Only what's done for Christ will last. Only one life, a few brief years, napakaikli daw. Each with its burden, hopes, and fear. May mga takot, may pag-asa, at may mga alalahanin. Each with its days, I must fulfill, living for self or in His will. Na meron daw tayong choice. Are we going to live for ourselves or are we going to live according to His will? Only one life will soon be past. Only what's done for Christ will last. When this bright world would tempt me to soar, when Satan would a victory score, when self would seek to have its way, then help me, Lord, with joy to say, one life will soon be past. Only what's done for Christ will last. Give me, Father, a purpose deep, in joy or sorrow, thy word to keep, faithful and true, whate'er the strife, pleasing thee in my daily life. Only one life will soon be past. Only what's done for Christ will last. Ang panalangin niya, bigyan mo ako ng purpose, Lord, na kahit anong mangyari, mayroon mang kasiyahan o mayroon mang pighati sa aking buhay, may alalahanin man sa aking buhay, ang sasabihin ko pa rin, one life will soon be past, only what's done for Christ will last. Oh, let my love with favor burn, and from the world, now let me turn, living for thee and thee alone, bringing thee pleasure on thy throne. Only one life will soon be past, only what's done for Christ will last. Only one life. Yes, only one. Now let me say, thy will be done. And when at last I'll hear the call, I know that was worth at all. Sabay-sabay po nating sabihin, only one life will soon be past. Only what's done for Christ will last. Ang tanong po sa atin, are we living our lives according with eternity on our minds, with eternity on our hearts? Matthew chapter 16, verse 25. For whoever wants to save their life
will lose it, but whoever loses their life for my sake will find it. Sa Tagalog po, ang naghahangad na maligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito, ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Napaka talinhaga pong paradox na mawala ang buhay mo, magkakaroon ka nito. Yes, there is YOLO. Uulitin ko po, meron pong YOLO. You only live once, but again, there is no reward. No, there is no rewind. But there are second chances. Better make it count than a life of regret. You only have one life. Life is short. Life is too short to waste. Life is short. Make it count for God's glory. Kaya nga yung isang kanta ang sabi, at kung ang araw ko'y lumipas na, makukuha mo pa kaya siya'y paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung di ngayon, kailan pa? Kailan pa? Kailan? Kokopyahin ko po si Pastor Joey sa sinabi niya kanina. Anong pwede natin gawin sa buhay natin? 3 bagay lang. We could waste it. We could spend it to the things we want. And the third, we can invest it for the Lord Jesus Christ. Ano po doon? You have 3 choices. Waste your life, spend your life to the things that you want, and invest it for God's glory. Kaya nga, ulitin ko yung kanta. At kung ang araw mo'y lumipas na, makukuha mo yak, siya ay paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan? Where will you spend the next days of your lives, the next years of your life? How are you spending it right now? Hindi ko po alam kung paano po natin ginagamit yung bawat araw, segundo ng ating pong buhay. Pero ang Diyos, binibigyan tayo araw-araw ng pagkakataon na i-invest natin yung buhay natin. At yung fact na buhay ka pa ngayon, tingnan mo yung katabi mo. Iyan ay tanda ng pagmamahal sa iyo ng Diyos na ibinibigyan ka niya ng pagkakataon na mamuhay ayon sa kanyang kalooban, ayon sa kanyang panawagan. Kaya po nawa sa ating lahat sa oras na ito, yung buhay natin, hindi natin sayangin. May we never say on our deathbed, Lord, sana nagawa ko pa. Sana may naibigay pa ako. Sana, Lord, nagawa ko to, nagawa ko yan. Sana, Lord, hindi ako tumalikod dun sa panawagan ko sa'yo. Napaka-ikli po ng buhay para sayangin. Napaka-ikli po. Yung ikaw, kung lululong ka sa bisyo, wag sanang dumating sa araw na yun na, Lord, kapag ako ay pinagaling mo, saka kita paglilingkuran bago mahuli ang lahat. Nawa po, let us spend our lives making impact to the people around us and making an impact to eternity. Ito ngayon po tayong lahat, palakpakan po natin ang Diyos na sa atin po nagbigay ng buhay. Come on! Yung mahina po yung palakpak na yan, pero may lalakas pa po yan. Hallelujah, come on! We can do better than that para sa Diyos na nagbigay ng buhay sa ating lahat. Hallelujah! Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, nadadanging kayamanan ko,
ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Make this song a prayer. Kung mayroon lamang ako sanlibong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka ng walang humpay. Just the people of God singing. Kung mayroon lamang ako sa libong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka ng walang humpay. Gaya ng dagat everywhere. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng Come on, just surrender to the Lord right now. Lift up your hands. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng Come on, hands are lifted. Give it all to God. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, kalakip ng awitin. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. This is your chance to connect to God. Just give it all to the Lord. It's between you and God in this time, sa oras na ito. Give it all. Give it all. Give it all to God. Don't waste this time. This is your moment. Come on. Just give it all.
Just give everything. Kaya ng Dagat na hindi napapagal sa pag-alon. Puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Ang buhay ko'y sa'yo lamang ialay. Buong lakas, bawat pintig ng puso ko. Ang buhay ko'y sa'yo lamang ilalaan. ngayon at kailanman, hanggang sa walang hanggan. Papuri ko't pagmamahal. Come on, let's just worship the Lord. One more time. Buhay Ko'y sa'yo lamang ilalay. Buong lakas, bawat pitik ng puso ko. Ang buhay ko'y sa'yo lamang ilalaan. Ngayon at kailanman, hanggang sa walang hanggan. Papuri ko't pagmamahal ay sa'yo lang. Ito po ang ating pangako sa Panginoon. Ang buhay ko'y sa'yo lamang iaalay. Buong lakas, bawat pitik ng puso. Itong buhay na ito, Panginoon, para lamang sa'yo. Buhay ko'y sa'yo lamang ilalaan. Ngayon at kailanman, hanggang sa walang hanggan. Papuri ko't pagmamahal ay sa'yo lamang. Let us declare that Jesus is Lord over social media. Like, follow, and share our contents in Facebook, Twitter, Instagram, Threads, YouTube, and now on TikTok. Let us proclaim, share the goodness and greatness of our God through our social media accounts.